40%. Lahat ng mga aspect ng kulay, taga dyan, Bicol, Isaya. Ako po ay nagtrabaho sa, thank you sir. Ako po ay nagtrabaho sa Bisaya, doon sa Tacloban, pagkatapos ng Yolanda. Nakikita ko po dyan sa crossing, kalahati ng truck, minsan, Petchay. Nung nagtrabaho po ako dun sa Tacloban, naniwala ko yung hindi mo nang makakalimutan. Pero nung bumibili ako ng Petchay dun sa tindahan, eh talagang galing ako ng pagmura. Alam ko kung magkakaroon sa puno, pinapalala lang. Siguro yung mga 6-7 daw. Wala ka magkano sa puno. 20, 25. Isang puno yun! Ang isang kilo, 50 ata. Ay, talagang nangyayari ko pati yung press na Petchay ito. Inaral ko po. Sabi nga, mahal. Hindi ko alam kung pangat sila o hindi sila talaga marunong o mahilig magulay. Muli ako ng Petchay. Sinapag ko lang doon sa tabi. Brother, ganyan. Nalalaman mo po nung mas matagal na ako. Hindi talaga sila nakikinig kumain ng gulay. Hindi rin sila masyadong nagkakain. Dahil ang mahilig sila ay karne, isda. Kita ko po gabi ay papunta sa San Nagpupunta Narciso. mo kami doon, nagturo kami kung paano magtanim. Paniwala pa kayo sa akin yung meron kami demo farm. Hindi siya nakaka-online. Nasa kanila. Meron po kami demo farm. Gabi, alas 6 ng gabi, paparos pa rin. Kung ano yung tutubo. Eh baka hindi na alam ito. Ng ilan daw, wala namang puno ng yun, pinararo natin nagtumbang mga yun, kung nagtanig siguro, 1/4 na ito. Lahat ng halos ng klase ng kulay na pwede, sin-experiment namin. Tanong ako na, kasi ang paborito nila doon ay, kung nagkilay ko lang ito, Hindi naman ay po ay sweet pepper. Hindi naman nasabihan ng sekretary. Ayun na. Lahat Sa ang office. sabi mo, yung bell pepper mo Dito na, sa atin. Ako ngayon nga lang ano na ang paborito yung Ngayon mo lang variety malaman? ng bell pepper na yun? Bulkan, bulkan, di ba? Big sa'yo pepper po sila yun eh. hindi na sabihin. Ha? Sultan, alam niyo yun? Di ba? Lara, Alam naman namin paborito nasa nila agro yun. at may medical. Sabi mo yung tinatanim, hindi na sila mahilig. Eh, wala din naman Ano sila. ba kinakain nyo? Sa Lahat ng kinakain nila, tinanim namin. Pero nagtanim ako ng carrots. Makaabot yun. Oo. Gusto ko makita ko. May ay makalas na sa Totoo agro yung sila. carrots. Kasi yung carrots, lahat ng pagkain nila, may bell pepper sa carrots. Kahit anong, kahit isda na sinigang, lahat meron na. Yung pansit nila may lara. So, paborito talaga nila, tinanim namin. So, yun natuto sila na pwede naman pala. Nung Harvest Festival na, sige lahat ng mga tala dyan, dito na, iuwi nyo lang. Mamaya ang sabihin ko. Kasi ang usap namin, magtatanim tayo, mag-aaral tayo, bibigyan ko kayo ng kalabaw, bibigyan ko kayo ng drug, bibigyan ko kayo ng seeds, bibigyan ko kayo ng fertilizer, tuturuan kayo, pero tatanim nyo sa bakulan. Okay kami. Pagkatapos sa Harvest Festival, pagpalimutan sa farm, naiwan yung mustasa. Siguro 2 plant ng mustasa. Siguro hindi na kumakain itong mustasa dito. Eh di, sabi ko, ba't hindi na kinakain? Ang daw. Mapakit, ang. Okay. Sabi ko, sige, hindi naman tilapia. Kaya, sige, meeting tayo. Hindi tayong tilapia. Tapos sabi ko, ihaw, sinutlo sa atin. Ihaw, mukha ng lubi. Sabi sa kanila yung lubi. Lubi. Ayan, lubi-lubi, galing pa rin yun. Ginataan namin. Tapos nilagay ko yun. Nakakaman. Alam niyo ba kung matapos ng tanghali yan, uubos ko sa stasa. Hindi nila alam kung paano prepare. O, 3 taon ko ako doon at ang natutuwa ko, 14 yung federasyon na binuo namin doon. Meron pang natitirang 8 na nagtutuloy ng pagbubulan. Nagdadala na sila sa palengke ng Tacloban. Ngayon po, ay gusto kong balikan yung istorya na yun. Kasi dito po sa akin, katangkawan ng pinakamalamiang high value. Siguro, maraming panahon na, parang 2013, ang presidente pa na lagi ko nakakasama dito sa Ilil. Kasi akin, matagal na kami nagkakausap. Ako po ay pagaling yung magsasaka. Kakasama po kami. Nakita ako nagsasaka. Gusto ko po makita, paano na naman yung magsasaka. Kayo ba gusto niyo?
dulo. Wala na. Kasama lang natin pag-aralan ng mga peste, kailan siya nangyayari, paano susolusyonan. Sabi ni Kagawan, problema rin natin ngayon yung panahon. Kaya ko maglabanan ng panahon. Oo, ako ulan dito. Pag ulan ka dito, may mangyayari. Kasi, pwede bang gano'n? Uy, sige mo lang, huwag dito ha, baka kumahan. Pwede bang gano'n? Kaya na ba yan? Pagdating po sa climate change, edi meron po mga pamamaraan ginagawa ngayon mga farmers. Kaya lang po ay mataas ang malaki ang puhunan dahil nagpa-plastic mulching na po sila. Pag meron pong plastic mulching, may posibilidad na po pwede na kahit siya ay tag-ulan, may laman yung halaman. Hindi agad siya nakakasipsip ng mataas na volume ng tubig. At least po nare-recognize ninyo, may pagbabago sa panahon. Mapapansin po ninyo, uulan, sabi na, signal number 1. Alam niyo, pag signal number 1, tayo ay relax lang. Yung mga kaibigan dyan. Pag signal number 1, nag-limit na rin yung pasok. Tama po ba? Nawawalan ng pasok na ang mga high school pag signal number 4. Tapos yung number 3, minsan yung college pagpasok pa. Pero dumaan yung mga nakaraang bagyo, signal number 1, bahan-baha. Pansin nyo? Signal number 1, kapito-pito, ang lalaki ng alon. Low pressure pa lang, dati low pressure, abay na kami, nadidilig. Ngayon, pinatatakutan natin. At hindi na ito alam, tag-init ba ngayon ang ulan? Tag-ulan, pero yan ang oras, ano? Yan. Yan po talaga ang nangyayari, yan wala tayong magawa. Kundi sila ay, kahit pag-imuto ka dyan, kahit mura ka dyan, walang mangyayari sa atin. Kaya kami po, ako ngayon, ang inaaral ko po, yung paano ba talaga ngayon nababago yung panahon? At pag nag-aaral po natin yan, Problema tayo, ulungan mo ako. pag nag-aaral po natin yan, saka tayo bababa, iba na ang purpose natin na yan. Gagawa tayo ng talaan. Sige, tulugan mo din. Ng talaan. Tiglima tayo. Tulugan mo muna ako. Mauna ako. Gawin ng notebook. Bawa, Sige. number 1. Welcome to Wi-Fi Vendo. Please press the Insert Your Money and press Connect to Internet button. Sa isang taon, alam na natin na, ay kuya, huwag ka na magtanim. Marami maging dagaan, papatayin na lang. Sayang. Gastos, lugi. Pero, sino nagpapalit sa inyo? You may now access the Internet. Pero yung mga Thank you. magpapalit, miski lugi, tanim ng tanim. Miski na sabi mo, huwag ka na magtanim, ang magtatanim. Kaya na po, naman na yan. Magkano lang yung PCIC, yung hektarya lang yan. Parang PCIC, 2 hektarya lang eh. Tapos 30,000 per hektar. Magkano puhunan mo sa patay? 50? Oo. Huwag na lang kayong magtanong kung bakit kayo hanggang ngayon ay sa ilang kwarta. Kasama po sa pag-aaralan natin, lumatuto tayo, sumunod, dahil mo na yun. Masakit kasi sa buhay ng isang magpapalay. Napagtali mo ng palay, hindi siya magtatanim, is there to be. Kaya sila yung nagtatanim, ako din, sama-sama na kami lulog. Tama ba? Yan. Tagalawin mo kayo kapalik ko, bakit ba kayo ganyan? Meron po kami study na ginawa. Sabi ko na yung pagkalim na ng palay, isang season na lang, kasi nandiyan lang yung ulan. Ay, pwede, para tayo. Pag hindi ka ako ganito na pinitamin natin ng mais, kasi ang mais hindi kailangan maraming tubig. Tama na yun, no? Hindi kasi dami ng palay. Kailangan, pero hindi kasi dami. Kung pala yung mais, isang baso, yung palay, isang pichino, ganyan. Diba? Kailangan lang na may basic shape, mabasa, pero hindi kailangan marami. O kaya magtanim kayo ng munggo. Kasi munggo, di ba binibili siya? Katulong mo na yun, yun na yun. Ayaw. FFS kami. Pinagkanayan ko, na kaya ko kanin, ganito maraming mais, ganito maraming na. Ayaw pa din. Babalikan ko kayo, bakit kayo yan?
kaysa 2 beses ka magdala ng para. So, aaralin po natin yan. Hinabol ko yung mga magsasama sa amin. Nagito po ako sa plano ng relationship. Sige, huwag kayong magtanim. Ibigyan ko na lang kayo ng bigas. Kaya ang problema sa tanim pa din po yan. Yung aking pero ako lapit kaya. Sa partner ko. Huwag ka na magtanim. Ako lugin sa'yo. Hindi ka ng 6, hindi ka ng 30,000. Blah, blah, blah. Kinuwit ako. Isusuportahan na lang kita ng isang sakong bigas. Buka-buka. 4 na buwan na lang ang problema. So, ang aking po dito, panahon na po para harapin natin kung ano yung ating at nasa sa ating ginagawa. Kasi hanggang hindi natin ginagawa yan, ay sige, hindi ko parang ganyan. Kailangan po kong mag-aral at kailangan po tanggapin kung ano yung napagdaanan. Kasi para may sa akin may nakalimos tama. Kita nyo, wala kayong mga anak na gustong tulong-tulong sa akin. Kasi ang hirap ng buhay ng magsasama. Pag kayo nagsipagpaaral, yung mga anak nyo nandun sa Manila, yung mga masisipag mag-colorete, tsaka mag-Facebook, mag-vlogger na. Hindi mo ba? Okay naman yun. Pero, sige, mag-vlogger tayo lang. Sino magpapakain sa mundo? Diba? Tayo pa rin yung pagkagalitan ng natin. Kaya, ang pakiusap ko, babalik ko ako dito sa katanawal. Harapin naman naman natin itong problema. Hanapan naman natin solusyon. Kasi, naniniwala po ako, nagkakaroon lang ng solusyon ng problema. Pag alam mo kung ano yung problema mo, diba? Anong solusyon ko? Hindi ko alam. May problema ko ba yan? Basta ko may problema ko ba yan? Kahit isa ang buhay ko sa walang solusyon. Kasi kailangan mo talaga. Ano ba talaga yung problema natin? Alam natin yung solusyon. Mayroon works. Kaya yung pinanggalan Taturukan pa dito ng aso. Ha? Taturukan ng aso. Meron. hindi ko kayo tuturuan kung paano May kasama ka mo ba kaya? Hindi ko kayo tuturuan magtanong ng ganito mas expert yung mga dyan. Ako pwede talaga natin pero nakikita ko kung ako pwede talaga naisip ko hindi naman ang buhay ba? Yun. Di ba? Pero naghanap talaga ako sa mga tama na pwede kong ularan. Pauwi mo na ako. Para lang makita ko na paano ko siya uulan. At isa po ang kono na nakita ko sa mga partner na uulan. Marunong mag-negosyo. Marunong mag-enterprise. Yan po yung babalikan natin. Hanapin natin na itong ating ginagawa hindi lang para magtanim, kundi maging hanap buhay. Gawin natin isang magandang hanap buhay. Sino ang magandang hanap buhay, di ba? Ilang kooperatiba meron dito? 2 pagkilino. Sa magpupulay, wala? Sige. Sige po. Balikan po natin yan. Meron na tayong section para sa magpupulay. Sa mga kooperatiba. Pabalikan po natin yan. Para hanapin natin itong anong buhay na maging negosyo. Para tayo kumita. Okay po sa inyo yan? Sige. Opo. Yung ating pong training po sa Lopez ay ginagawa na. Ang Office of the Provincial Agriculture, nakatalaga ko ng Panginoon. Ako nga po pala ngayon Provincial Agriculture sa Pasensya. Si Doc Lisa po. Ako po ang hepe ng mga agrikultura sa Putan, sa Bukod na Rigan. Sa Pupes. Ako po ay napipilitang mag-isip kung paano talaga ulan ang buhay natin. Alam mo po natin kaya, kung magkakasama pa, ako'y hanap ng paraan. At tingin ko ito talaga yun. Kasi sa dami po nakita na nagugulayan, na nagkakaroon ng pera, marunong talaga sila pa. Yung po anong training po sa para sa inyo. Ito po ay ginawa ko para sa third and fourth stage na magsasama. Magpapasalamat po tayo ng yun po training po sa Kaya daw kami mapunta tayo sa Karose. bakit? Para tayo po, lahat sa sakyan, pwede kang sumakay ng public transport, bababa. So, kung
yung balita doon sa akin. Iniwanan ko sa iyo. Tapos naman natin. Bibenta mo yun. Tapos bibenta. Taka na sa lumaka pag Jollibee na. Ano lumayas ka eh? Madila lang. Awa. Pinakain namin. Hindi. Katapos Kaya ano Ayun yun ang eh? sabi nung engineer. hindi ka na kailangan Ay, ako ay ano yung huli. Ay wala na rin doon. Ako umalis na rin pagka binili ko lang sila ng pagkain. Ang dalawang mga tao. Nakakausap si Kuya. Dito. May kukuha ito pira. Nakalibre siya. Nakalibre Sa kanila Hindi yata. na pagpasukan. Meron po akong staff. Tago lang si Biblo. Donated sa number man lang yun. Nalagay ko sa 34th Street. Bababa po sila sa inyo. Kukunin ko yung mga pangalan, kailangan yung taniman, ano-ano ang tinatanim. Sa una ng Luzon. Kailangan po namin malaman, ano yung mga nakatanim ninyo, kasi kung meron tayong marketing unit, ihahanap na po agad kayo ng buyer. Doon ang tagpunan. Hinog. Okay po yun? Wala pang. Pero kailangan ito. Pati Sinapakahirap. Ganito yung mahirap dun eh. chat kita pag. Anong tinatanim mo yan? Paming mo pa namin. Paming ha? Sabi ko pa namin. Magkakita ko lang muna ng muna. Tatunin mo na, kaya bulak na. Ngayon, ang salita niya. Nakarana kinain sa mga tao ko ay. Ito po, or arrest, eh, yung mga kinanahan. Hindi naman tayo kami sa bahay. Nung nag-a-press na, magkano po mga presyo? Usap sila, okay na. Kung sila na, babalik ako. Kaya ko sa akin 20. May lumapit dyan na trader. Nakuha ko ako, pag-iwan ng 20. Ang dami doon. Hindi ko naman kayo masisi. Pero, pag kaya nagpagtatawag ko, kakaya, para magkaroon tayo na regular na namin. At yun po ang isa pang pag-uusapan natin pag tayo tumating na sa punto. Mag-trade na tayo at mag-bebenta tayo. Lalagyan na natin si Governor pag tayo nakapag-usap-usap na. Bigyan ako ng puhunan doon. Para kung dadali nyo doon, tayo taga-gawin na kayo. Paala namin magtinda. Oo, hihilingin natin yung pagkaw. Kaya pagbaba ko po dito, talaga sama-sama tayo hihingin tulad na yun. Kasi ako kasi yan naman ang governor natin. Makatulog din talaga. Kaya nga kami sa pagkakitulad yung mga ba. Nagagalit po sa akin yun, pag nag-medical mission, wala sa kamang sa akin. Kaya nandito kayo. O ngayon, pag tinanong kayo ito, meron na kayong naisip na salamat po sa training po sa Pangalawa, parang hindi kayo mahilapan dyan sa inyong mga pag-cooperate na kayo. May mga pinibigay naman po ang gobyerno na sasakyan para sa mga asosasyon. Sino may katiwal? Dami-dami yung pangalawa, wala kayong katiwal. Yung mga katiwal at sasakyan, yan po yung binibigay sa asosasyon para sa inyong libre ulan. Marami pala tayo dapat pag-usapan. Mas mag-serious ko po kasi mga natulong sa atin, pero yung mga requirement para magkaroon, pag-usapan ko. So pagbalik ko po dito, kung pa pwede po, bago ko kami, ang nila yung lista ninyo, pangalan ninyo, barangay, sa kabilang itabi ang taniman, at saka gano'n pa natin yung mga gulay ang itinatanim ninyo. Para more or less alam namin kung ano ang trade. Pangatlo, para sa inyo mga magugulay. Meron po kaming binibigay na sino naglalasada? Taas ang kamay. Shopee! Kukutin po. Lazada, Shopee, pamilya mo kayo? Meron dito may abot dyan. Tapos may mga riders. Parcel po! Ay, napupunti ako ng parcel sa bahay namin. Hindi ako nag-iwan ng isa. Ang hapon ng parcel, 4, 5. Eh pag wala sila, bayad po. Yun po ay meron kami ginawa. Parang Shopee. Nakikita natin ay gulay. Diba? Halimbawa, ako, buyer.
kuya, benta. Mag-re-register siya. Yung registration po, nasa opisina namin. Verify namin, hindi siya registered. Si Bayer, re-register naman, verify. Na-verify naman sila, titinda siya ng isang tonelada ng palaya. Nakapost doon, isang tonelada ng palaya. Presyo, add to cart. Sa umpisa, i-guide namin yan. Pero pagkakaroon ko ay matured na, pwede lang, doon naman nag-trade. Anong payment ko yan? COD, Gcash. Meron po ganun provision. Kaya manalangin niyo po matagdapan po ito namin para mabilis. Kasi, di ba, meron na tayo kayo nandito, pwede kayo nandito. Magpo-post ka ngayon, ito nga yung titinda ko sa isang linggo. Available, next week. 3 tonelada ng talong, 1 tonelada ng palaya, presyo. May magpo-post doon. Payment, COD. Pick up, COD. Okay, pick up, doon. COD. So yan po ay mga technology programa na ginagawa po natin. Focus po natin governor. Kasi kailangan natin magbigay ng programa makakatulong sa inyo. Sa mga pag-ibig po natin, napakahirap po talagang kontrolin na teste. Buti walang spike mode sa inyo. Abangan niyo po ha. Huwag niyo na papuntahin yung entry. Spike mode. Kasi meron po ang first district, second district. Nagkaroon po ang Kalawag at saka ang Ginala. Yung po first na second district, karami sila. Kaya wala na yung programa namin sa inyo, mag-spike mode na, may protest pa. Pero ang PCA naman po ay kakulit namin. Tumutulong naman sila na mag-spray. High-tech sila mag-spray na drone doon sa taas. Nag-spray sa taas. Kasi ang taas ko bawa ay spray naman ng reduce doon. O meron po drone applicator na yun ang yun po ang spray. Sa kasalukuyan, mahal lang yun. Mahal lang lang spray. Ang problema, mahal lang yun kasi wala ka ng mga lapis. Yan. Kung siguro yung malaman, sa inyo po, yung mga panahon na ito, yung mga pwede sa inyo. Halimbawa, isang target, bukas ka, inis na ano naman ang bukas mo. Dapat pala na siya. Ganito kadami, i-record ka na. Gusto nyo na bigyan mo na isang notebook mag-record. Pero pag wala kasi wala, papabayaan ko. Ikaw ba? May kasi kayo sila sa likod ng kalendaryo. Ang napigas na ito talaga. Sana, biguya. Diba? Notebook pala. Tapos yung notebook, ay mag-record sa sandali, makakadala sa likod. Tapos saan nila? Ito mabasa. Every word. Kapalod. Baka po kasama yun sa pagkala. Gusto mo makakadala ang mga datos. Baka makikita po natin kung paano namin sila. Pagkakadala po yun. Sa English ay po sa Tagalog ay mamuhay ng nandyan siya. Kasi hindi na mawawala yung climate change. So dapat alam natin kung paano gumalaw kahit may climate change. So gusto ko pong makakuha ng datos. Bakit ganyan ang cloud? Bakit ganyan ang cloud? Ano naging problema ng mga kasi kung baka may ako, may galay na, may mistake, ano naman kung makukuha mo lag-lag na po lahat na lang ka. Diba? Yung mga ganun pong informasyon kailangan natin. Ano? Kasi po, ang isang nilalaban din po sa PCIC ay insurance company. Nakakakuha ng insurance ang magbigay yung pagkakatay. At 10 ang kailangan mamatay. Pag may 1 kang namatay, patayin ko na lang yung 2 para meron kang makuha. Diba? Sabi ko sa PCIC, ano yan? Ano yan? Pag isang wala pa rin, sabi ko nga sa'yo, pag may siya, pagputol ka pa ng isa. Patayin mo na nga naman, 10. At least may nakuha ka para sa siya. May
sabi lang. Naumura pa sa iyo. At mas matapang pa sa iyo. Pero magbubugatos. Di ba? Ito po ay ating nakakama talaga ng solusyon. Kasi kayo yung nagsisipan pagbubulay. So, ganito na lang po. Yung dalawang pangulo ninyo na pinikilala na officer, babalikan po po sa isang mas malawin na officer. Basta po kung nagkakaroon sana ng programa, sunod po tayo. Sunod po tayo. Aral po tayo sa tayo. At samantala po, ay tatanong natin si Kobe kung paano na ilang makakapagp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 ap
may dilapyo, di ba mapunta pa Bicol, wala natin pabibig. Mapunta Misaga, wala natin pabibig. Pagka po medyo maayos na yun, hindi tayo doon. Yun po ay meron kasama mga pasilidad. Maglalagay po doon ng parang ref. O hindi rin nabili sa ref, mga gulay. Gulay po. Parang hindi siya freezer, hindi siya ganyan. Parang ref na talaga, cold storage. Maglalagay po doon ng cold storage. At ang vision po ni Governor, maglalagay po doon ng processing. Kung ang daming kamatis, lagay na lang siya. Yan. Kung po yung ilan natin dalawa rin, sa susunod pa makakaroon. Kung po talaga hindi na masyadong makakaba. Pero, kailangan natin dahil tingin ko bukod sa Central Street, sa 1340 Street, nandito talaga yung vibe ng mga illegal. Yung pinapit natin, dito na tayo. Kasi po yung Central Street, naturuan na namin sila pagtayo ng repolyo, ng carrots. Eh dito po kasi sa atin, hindi pwede, dahil lang tayo. Ang kailangan po kasi nung hindi namin na sa akin. Kaya nandun po siya sa mamada, sa gagawin na nahaw, sa lupan, kasi kailangan na ng gamit. Kaya, hindi po kaya na, may hindi po siya elevation. Yung po yung araw na kailangan niya na mas mataas na lugar. Kasi pinag-init, mataas na lugar, eh wala po tayo ng tutatawa. Ang marami pa dito yung gulay sa asabi. Tingnan po din natin kung paano isasama yung mais. At siguro po, para lang sa mga pagpili na hindi talaga lupasan yung binabago, samahan natin ng hanap buhay ng pwedeng pangaraw-araw. Oo, pag-alakan kung nainit naman, wala ka na kaya pag-alaw. Bigyan ko kayo ng lambat. Mas turuan ko kayo na, ito po, itanin ninyo para magkain ng manok. Hindi na kaya ng pizza. Diba? Kung kayo, maglagay natin ng fish pan. Kung hindi na tutulong sa akin ba, makapibig. Lagyan natin ng tilapia, lagyan natin ng hito, diba? Kung baka gusto nyo mag-alaga ng namimigil ng mga manok, pag-araw-araw, okay. Kaya hindi tulong ang ilagay. Diba? Kung medyo malawak yung ulan mo, meron kong makatigil, may talagang mo ng taklit, kung nilagyan ka ng papa.
Sige, ganito. Hindi kayo siya sa accredited ng region. Isama niyo na po yun sa ano. Isama niyo na po yun sa tatalakayin natin pagdating ng time. Makikipag-coordinate po sa inyo yung Pangulo yung staff ko. Para alam po natin kung ano yung mga topic natin pag-uusapan. Isa-isahin po natin yung mga issues natin para matulungan po yung concept. Sige po. Sige po, bigay niyo po, kunin niyo yung CS ko nila. Sa region, kunin mo yung pangalan ng kapatid natin Derek. Sige po, makakampitin natin si Red. Madali po yung mga pag-process nito. So, ang gawin po natin dito, tingin ko ay bababayo. Meron po akong grupo ng mga nag-aayos niyan. Bababa po tayo, tapos sila ang magpapalo para po yung lahat ng issues natin, tayo-tayo natin lagyan natin. I-note ko lang po yung mga pwede natin pag-usapan. Sige po, wala pa kayo gusto ng tanong. Ma'am. Ay, sir. Yung mga ng mic si sir. Kuya, yung mga ng mic si sir. Ay, nasa na i-focus. Good morning po. Gusto ko lamang po na ipahayo, ipalang sa inyo na isa po sa nagpapahirap sa mga farmers ay yung farm to market road. Baka naman po matutulungan kami na huwag na po magaling sana sa kapitan yung request, kung hindi maging programa na sana na yung lahat ng mga bundok na may mga malalayo, mahihirap ang daan ay malagyan ng farm to market road kasi yun po ang nagpapahirap sa aming mga farmers, nagpapahina ng mga kalidad ng mga produkto at lumiliit ang kita namin. Kasi kung barangay lang po ang maasahan, paano naman po yung barangay na papitex-pitex lang? Kawawa naman kami mga farmers kasi po kami po ay simula po ako mag-farmers ay nasa 20 years na. Hanggang ngayon po ay putikan pa po ang aming dinadaanan. Kawawa naman po kami mga farmers kasi napakalaki po ng aming ginagasto sa pagpapahila. Tapos pagdating po sa bayan, minsan po nare-reject pa kasi pasan-pasan po yung mga produkto namin. Tapos isa rin po na hinihiling namin sana na katulad po ng sinasabi ninyo na dapat pag umagyo, automatic na mabigyan kaagad kami ng ayuda. Hindi yung kinakailangan pa namin na mag-report dahil na damage, kailangan pa ng mga picture. Samantalang, ay pag bumagyo, nananagas na talaga yung niyog. Wala kami ipapakita na nung after 3 days na napormisyo yung aming niyog kasi hindi pa siya nanalaglag yung mga bunga. Ngayon, napakaganda po nung inyong sinabi kanina na dapat ay automatic na yung bagyong ganun kalakas ay automatiko na mayroon na kami ayuda na kung saan po ay diretso na sa amin. Halimbawa po may iwalid kami, doon na po diretso yung ng ayuda, hindi po dadaan kung saan-saan pa para po napakabilis. Tapos po dun sa iba naman, napapansin ko naman kaya medyo mabagal ang pagtulad ng mga farmers tulad ng Motokalay. Pag wala po 20 hectares, hindi po makarequest ng patubig, paano naman po yun? Forever na baga po sila na hindi mabibigyan ng ayuda sa patubig kasi inuna daw po yung 20 hectares pataas. Wala na nga eh. Hanggang doon na lang talaga yung lupa namin, 15 hectares lang yung tubigan. Ay di kami po pala ay mananatiling mahirap. Ganun pala yung Kaya sana po, lahat ng mga damdamin ng mga farmers ay nakukuha po na namamahala kung ano yung mga hinaing. Talaga kung ito ay lagi ko pong sinasabi, tuwing kung may mga ganito mga mga pag-uusap, sinasabi ko po lagi na paano naman po yung 15 hectares lang ang isang barangay na tubigan. Panghabang panahon na po sila na hindi magkakamero ng patubig. Tapos yung mga po sa mga talungan, mga gulayan, kaya naman po ay laging hindi sila nakita ng gusto.
kulang po sila sa mga pasilidad. Hindi po katulad sa Japan na may mga kulubong na plastic na kung saan ay pagka umulan ng husto, hindi po mabababad ng husto yung mga ugat na nagiging sanhi po ng pagkamatay ng mga halaman. May programa naman po yung government na pagpapautang, kaso po ay hindi naman sapat sa isang malaking. Halimbawa po ay isang hektarya na gulayan, ay kung ipapautang naman po ay 100,000 lang, ay baka po plastic lang ang pupuntahan noon. Paano po yung mga bubong na katulad sa Japan? Yun po ay isa po sana sa maging matugunan sa mga farmers na mapautang ng sapat na pondo para doon sa mga farmers. Kasi po kung 100,000 lang, ay isang kalabaw lang po yun. Pahilahan lang po. Ang problema na po namin, yung ipapahila, wala. Yun lang po. Thank you so much. Salamat po. Kuya, huwag mo lang yung pangalan mo ha. Ano ba ang kayo po? Ahos, Katanawan po. Aos! Ahos Katanawan po, Pangulo po ako ng samahan sa amin. Mediador sa pangalan ko. Sige po. Pasensya na po dun sa ilang mga regulasyon na gobyerno na nagbibigay ng interventions depende sa lawak at laki. May kinalaman din po siguro sa budget. Pero hindi naman po ibig sabihin hindi na susolusyonan. Papavalidate ko lang po. Siguro po naman hindi ngayon mahirap pumunta at araw. Pasensya nyo lang po ilan ang technician po. Papavalidate ko po yung area. Papayagin po kayo. Hanapan po natin kung ano regulasyon yung pwede sa inyo. Kasi pwede naman, marami naman tayong regulasyon facilities. Halimbawa po regulasyon, pwede po kailangan na may source kayo ng tubig. Kasi ang ibibigay po lang sa inyo ay makina, tangke, pero yung tubig po dapat sa inyo ang galing. Kasi marami po nang hindi ng irrigation facilities, pagdating ng tag-init, wala rin tubig, so wala rin po tayo magalaw. So kasama po yun sa validation. Mapunta naman po sila sa inyo. Yung po sinasabi mo po sa insurance, ito po ay matagal ko nang inilalaban sa gobyerno, sa PCIC. So sasamahan niyo po ako doon kasi may mga proposed resolution ng novo, mabuti po lang po si Vice. Tutulungan niya po tayo para sa resolution, para po magkaroon ng tamang, ang tawag po natin doon ay transfer of risk. Yung may tatanggap ng iyong risk o tawag doon, kung ano man yung tatama sa iyo na may tatanggap na insurance. Siyempre po yung insurance po yan, negosyo yan eh. So yan po, wait na po yan. So, pagpasensya niyo po, pero pilitin po natin na sa pamamagitan ninyo ay makagawa tayo. Ito po ay may punisiya na ako na ilalakad sa sangguniang pagdalagigan. Saka sinabi ko naman po sa regional office, makapatulong po nila tayo sa insurance na yan, ng pag-ibig. Kasi ramdam ko po naman talaga kailangan. Pasensya ko rin po kayo na kailangan ko talaga mag-report. Alam ko naman mahirap. Pero gagawin po natin ng paraan na mas madali. Example, meron namang wifi. Kayo lang mag-picture. Bibigyan ko po kayo ng registration. Ito po pala. Meron po kami ginagawang platform. Mag-register po kayo sa cellphone. Tapos lahat po ng recording nyo, sa cellphone nyo rin, ipapadala, kami po ang makakatanggap. So hindi na kailangan pumunta ng mga technician kung hindi naman nakakatawid ng itlog. Kayo na po mag-picture doon. At bibigyan po namin kayo ng numbers. May login number kayo, tapos tuwing maglalagin kayo doon, lahat ng informasyon na kailangan nyo sabihin, picture, report, doon na lang. Kasi hindi po tayo pwedeng walang validation. Hindi po tayo pwedeng walang reporting. Kasi hindi naman po namin alam ng lahat kung anong nangyayari. Kami 20 years na kami, wala saka, wala man na kami na kalahati ng harbisan, nababayad Madali na na. tayo makahingi sa gobyerno. Kahit ngayon kami. Ako yung Puhulong ko sa talungan ng hari ko. Sa 30, wala pang nakakabit. Gusto ko lang po i-recognize yung ating mga personalidad sa harap. Makali si Vice Lord Simmons, habang inintay po siguro. Baka may gusto na kayong tanong kayo, Vice. Farm to market road daw. Hindi, yung farm to market road for validation. Mamaya pinating ko yun. Pero kukunin po namin yun. Kasi kung maganda yung production area, alam ko po naman papayag si Lord. Ako
Sige po, hindi po natin kaya lahat na, meron po kasi requirement talaga. Kalaban po natin yung pinabahis minamukal ng paraan. Oh, balik tayo sa lugar. Yardo. Tsaka sa gulayan. Rose ang pililo ROS. Marami po na nasabi sa inyo na programa. Pwede niyo po i-validate kayo. Samahan. Barangay House Farmers Association. Kuko natin. Ano ba? Kapag nandito sila, meron po tayo ito kasi sipag na bukal dito sa pagdating dito. Bukal DB. Ay, si Ate. Opo. Si Mayor po nandito sa likod. Good morning po, Mayor. Wala na kayo tatanong? Naiyak na kayo, kailangan ka naman ba? Mabuti ka na bibili nila eh. Oo, di ba? Gusto nga nila explain kung walang maraming problema eh. Ha? Karang pinagpapahinga daw po. Ayan nga yun si Bukalo. Bindagan nyo lang. Bukal JJ yan. Bukal JJ. Si Bido. Oo, panalo yan. Sige po. Mahirap magtanong. Last po yan. Si Mig yung... Wala na yung tatanong? Picture ka lang. O yung isawan po natin ha. Kasi po ano, guys. Ang katandawan po yung sasabihin ng mga malaking source ng Taiwan. More than 100 hectares ng gulayan. Nandito sila kay Mama. Ang gulay. Lahat papuntang Rosie. Ang problema sa mga ito, ang paborito lang po talaga talong. Ay ayaw ko magpalita, di ba? Kaya pag sa presyo ng talong, hindi. Buhay. Maraming talong. At sila rin po guys, bukan ang magiging siya lahat yung post sa loob. Meron po tayo program sa ito kaya kailangan mo namin yung ito yung paliman para may programa natin mag-open ng trading post. Kasi kung in-open ng trading post, wala naman, paano tayo natin? Kailangan yung magkalim pag natin. So, sige po. Ang tanong ko po, bilang po kahuli ng Neo, talagang yung sa amin ay bundok po. May inukat po kayo kanina na pwede naman kami mag-alaga sa ilalim ng lupa, ng manukan, kung ano naman tayo, ano po. Paano po ba kami mag-request ng baba yung manukan? Kasi yun po talaga yung segundo nga po. Hindi naman pwedeng paano po ba kami, kanino po ba kami request ng mga manukan, huwag na yung campaign, yung bakaan. Paano po ba namin gagawin? Sige po. Wala yung boss ng mga prophet eh. Kaya panghihingi ng manok at saka ng paano po yung mga provincial na veterinarian. Magkagawa po kayo ng request. Gagawa po kayo ng request, nakapangalan po kay Governor. Pwede na po ilagay yung pangalan ko o pangalan ni Doc Lopez. Ilagay po rin nyo yung kahilingan. Kaya lang po, ang regulasyon po ng gobyerno, hindi po nagbibigay ng marami sa isang tao. So, kailangan po ay kayo yung asosasyon na gagawa ng isang program. Itawa po kayo ay mga pag-video. Kayo ay may 20 membro. Isang solusyon po ninyo, ang gagawin po namin ng pag-aaral. Paano po yung ilalaban sa inyo? Siyempre po ako bigay, sisyamin namin po namin. Pwede po yan. Meron po kami program ngayon sa baka, pangalaga ng pagkabaling baka. Pero ito po para sa mga pamalakan. So kung meron po kayong mga anak na merong na ayaw ng nag-aaral, nandyan, at nagsisend po na rin. Bigyan niyo po yung pangalan kahit
FAO, Okay na, Office of Government Municipal Agriculture, kailangan po sila mga 30 years and below. At sila po isa dadaan sa pagsasanay. May binibigay pong 2 baka bawat isa. Ito po ay hindi bigay, ito po parang loan. Pero magbabayad ka sa ika-anim na cycle. Diba, makalaga ka, anim na buwan. Hindi pa magbabayad. Hindi ka ulit, anim na buwan. Yung ika-anim na cycle, bumalik na ito mag-uulog. Ay, wag, ito na gusto na sa ano. Opo, yun po yung programa natin sa mga kabataan. Pero kung sa amin na binuo ko na sa mga po sa bataan, eh ang problema po, nag-aaral po sila, pwede po ba sila? Kasi may mga magulang naman sila na pwede lumabay doon sa malalaki naman. Yung mga nanay uulang. Tatay. Sige po, bigyan niyo po yung kukunin niyo po yung contact number na sa yung pagkunin ng 4H. Meron naman po tayong set for para sa 4H talaga. Yung mga kapabaihan po may set for din naman tayo. Tsaka nandiyan naman po yung 4K din para tumulong sa atin. So lahat po naman kahilingan nyo, pasulat lang po ng formal kay Go. Kahit sulat naman, address lang po kay Go. Tapos kung sa agriculture po siya, lagay niyo po yung pangalan ko doon. Tapos po, lagay niyo yung inyong kahilingan o resolution. Pwede din naman po kayo magbigay ng request kay Vice. Tsaka po doon sa dalawang lupa. Ito po. O, yan number po yung bukal. Pakuha na po. Pamigay ko na yung number mo. Hello? 0916-346-2332. Ang advice po namin, mag-text po muna bago tumawag. At baka po mamaya ay may laban kay Mrs. Sige po, habang nandun sila, wala kasi yung balance. Hello po. 0916-346-2332. So yung lahat po ng binabanggit ni Dr. Lomel na mga requisition, pag-usapan po natin para mas mabilis yung pagtula sa kapatid. Isang magandang araw po. Ako po yung Pangulo ng Federasyon ng Sipag Katanawan. Kayo po ba ay namimigay din ng farm equipment? Dahil sa aming pong barangay, since 2023, nagkaroon po ng site validation yung Taganea. Bali po, ipinararating po namin sa inyo at kami po humihingi ng inyong support at tulong para po magkaroon sana ng magandang progreso yung sistema po ng patubig. Dahil ang isang portion po sa amin, sa isang sitio ay nagre-range po ng 48 to 60 hectares. Yun po ay rice field. Compare po sa iba pang sitio sa barangay Kawayan ng Ilaya. Ang talaga pong main problem po ng aming pong rice farmer ay sistema po ng patubig. Dahil po yung amin ay rain-fed lang. Ngayon po, nung nagkaan pong tag-ulan, yung iba pong mga farmers ay nakapag-plant red. Ngayon po, dumating na naman yung tag-init. Ngayon po, lugi na naman. Pero kung kami po ay may water system, may ensure po namin yung itinutulong po ng RC program para po mapataas yung production ng ani ay talagang maiigubin po ng aming pong mga farmers kung kami po ay may sistema ng patubig. Kaya po sana yung isinagawa ng National Irrigation Administration na sa Kapitolyo ay sana po ay magkaroon ng katugunan yung pinakang hinihiling po namin na patubig. At isa po yung farm machinery tulad po ng combine harvester dahil talaga pong pagpanahon po ng tagulan, hindi po agad-agad namin naliligong pag nagpanahon po ng harvest season, iisa po yung gumagana at tayo po ay nasa schedule na po ng mahinang kondisyon. Hindi na po nai-commit yung 3 hectares sa isang araw. Sana po ay matulungan kami bilang rice farmer. Ganun din po ang pinaka-main problem din po namin sa mga pagtatanim po ng gulay sa aming pong barangay, particular sa barangay Kawayan Ilaya at sa kabuuan po ay talaga pong sistema ng patubig. Yun lang po at maraming salamat. Sige po, kunin po namin yung mga pangalan. Kasi pagdating po sa NIA, may sarili sila ng regulasyon. Pero makikipag-coordinate po tayo NIA ang kailangan nyo. At kung hindi pwede sa NIA, makapag-pwede sa amin. So, palakpakan po natin sa bubuhay ng pagdating na ating mga
po si Bukan JJ Angelido at bago po natin Bukan, si Bukan Mike Luis Guerra, pinapati rin po natin ang ating Pangulo ng mga konsihan sa lalawigan po ng Quezon. Yan po ito sa inyong distrito. Si Bukan Alex Morales, pagpapatin po natin. Nandiyan din po si Mayor Mon Orfanel, ang mga sangguniang bayan po natin, mga konsihan. Vice Mayor Mon Montano, magandang umaga po sa ating pong Mayor Mon Orfanel, sa ating pong ama ng distrito, Congressman Reyna Arrogancia. Talapanan po natin. Nandiyan po si Vice Governor Kurt Alcala, siyempre ang ating pong ina ng lalawigan, Governor Dr. Helen Tapagati po. Sa ating mga ama ng barangay host barangay, naalala ko. Kita daw po na ito, turnover po itong ating buwan. Pero ito naalala ko lang po na po tayo dito, bakanting luma pa, makunahan pa ito. So, congratulations sa Flores sa inyo. Absent sa Lubos, Kap, maraming salamat po sa inyo. Sa ating mga municipal agriculturist, kay Ma'am Liway Pizarra. Ma'am, good morning. Now, nasa po kayo. Good morning po. Sa ating provincial agriculturist, Dr. Liza Mariano, Sir Alex, magandang umaga po sa inyo. Pakinggan na po natin ang mensahe ng pagtanggap mula po sa ating host barangay, Absent sa Lubos, makapakan po natin. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa lahat po ng mga taga-barangay na iba't ibang barangay na naririto sa mga Pangulo, sa ating po mga bisita sa umaga nito, sa pamumuna po ng ating minamahal at ginagalang na purong palalawigan, Doktora Helita, kaya din po sa ating masipag at magaling na Congressman ng Tatlong Distrito, Kong Reyna Arrogancia, sa ating pong pangalawang punong panlalawigan, Girl Alcala, sa ating pong minamahal at ginagalang na punong bayan, Ramon Orfanel, kaya din po sa ating Bukan Alexis Guerra, Bukan Gigi Aquilino, sa sangguniang bayan ko na nandito, hindi ko na po isa-isahin at baka po malimutan ang ibang pagtakbo sa mga Pangulo ko ng bawat samahan ng magsasaka at sa ating po mga sanggunian na nandito at sa lahat po na sanggunian na nagmula pa sa iba't ibang bayan, barangay. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mapalat po ang taga-barangay Tagbamanilaya na kung saan tayo po ay naging host para sa pagdistribusyon ng ating po mga gamit sa pangsasaka. Kaya maraming salamat po sa panguna po ng ating si Ma'am Liway, kung saan ay dito po tayo nagdaos ng pagpupulong sa umagang ito. At ako po ay nagpapasalamat din sa ating minamahal at ginagalang na Congressman dito sa ating mga kabarangay. Nabigyan po natin ng napakataas na mandato sa lahat ng mga nandito na nakaharap natin. Nasa kasalukuyan ay sila ay namumuno. Salamat din po sapagkat nakapulong po kanina si Kong na yung pong ating kahilingan na pagpupo ng ating simbahan, yan po ay absoluto na po at meron na po tayong pambili. Kaya sa Pangulo po ng LSK, maraming salamat po at tayo po ay wala ng problema sa pagpupo ng ating chapel. Kaya sa lahat po ng mga nagmula pa sa iba't ibang barangay, sa lahat po ng ating mga bisita, welcome po kayo sa Barangay Tagbagan, Nilaya. Maraming po salamat. Muli isang magandang umaga sa inyo lahat. Maraming salamat po, Kapitan Celso Lubo, sa ating ng barangay. Salamat ka sa pagtagal. Maraming salamat po sa inyo. At pakinggan din natin, parang naman sa lumal na pamahalaan ng bayan ng Katanawan. Maganda po yung mapagbigay din po ng mensahe para po sa ating mga magugulay at saka po magniniyog dito partikular sa malalapit na barangay. Palapakan po natin at pakinggan si Mayor Attorney Mon Orfanel.
ilan sa inyo nasa alto ngayon at kapatuloy? Yung pala ay narito kayo. Tayo po ay magpasalamat sa umagang ito sapagkat tayo ay sinadya ng mga ating mga leader sa probinsya at sa distrito, si Governor Helen Tan, dito po, si Congressman Reynan Arrogancia, si Vice Governor Kurt Alcala, at mga vocales po, si Vocal Meg, si Vocal JJ, and then po si Vocal Alex, mga konsehales, Konsehal Rod, Konsehal Jack, Konsehal Mayla, ABC Gabi. Salamat din po kay Kapitan Sok. Sa inyo po lahat, magandang umaga. Tayo po ay narito para tumanggap ng mga binhi at mga fertilizer. Sana po ay pagyamanin natin ito. Ako po ay dumaan kanina sa Provincial Agriculture's Office at yun po ang nais kong pakiusap sa inyo. Alam po ninyo may problema po kita sa issue ng rabies. Ano po? At sila po ay may programa ngayon ng pagkakapon. Pagkakapon ng mga lalaking aso. Ang alam ko po ay meron silang schedule ng July 19. Kung hindi po nagkakamali, ako po ay nakikiusap sa inyo. Total kayo naman po ang leader ng mga magsasaka sa bawat barangay. Sana po ipakapunan po natin yung mga aso natin. At ito pong problema sa rabies ay patuloy at patuloy nating nararamdaman na umuubos naman po ng pera ng lokal na pamahalaan. Isipin po ninyo isang kagat, tatlong turok. Isang turok, 750. Ano po? Pag hindi pa po walang kapareha, 1.5. Ano po? So, baka po pwede pakiisa tayo, pakapunan natin ang mga aso natin para hindi na po dumami ang mga aso dito sa ating bayan. Ano po? At sana po ay ating pagkaisahan. Kaya sa lahat po ng lokal na pamahalaan, kasama si Vice Mayor Manny Montana na wala lamang po ngayon dito at may check-up, kami po ay nakikisa sa araw na ito. At asahan po ninyo sa pagtulungan ni Governor Helen, ni Reyna, at ang lokal na pamahalaan, kami po ay nakasuporta sa pangangailangan ng bawat isa mga magsasaka dito sa akin. Hindi po maraming salamat. Maraming salamat po sa ating Puro Bayan ng Attorney Paul Orfanel. Nabanggit na rin po ni Mayor. Sakto, ngayon ho baka hindi nyo lang mo nipapansin, nandiyan ho ang ating Provincial Veterinaries Office. Sila Doc Agil, mga proven po natin, may libre turok po dyan rabies, may deworming, at saka ho konsulta. May vitamins din ho silang mga dala sa mga taga-proven po natin. So, pagkatapos po nito, pwede ho kayo pumunta sa kanila. Okay, ngayon naman sa hanay ho ng Sangguniang Panalaligan, yung mga bukalo natin, hindi na ho makakapagsalita, pero sa hanay ng Sangguniang Panalaligan, atin ho pakinggan ang mensahe kasi sila ho naman nakipaglaban para sa kapakanan din ng agrikultura sa Sangguniang Panalaligan para po sa inyo. Palakpakan po natin ang ating Vice Gobernador, Vice Governor Kurt Alcala. Maraming salamat. Magandang umaga po. Sa ating pong minamahal na Gobernador, Governor Dr. Helen Tan, talapakan po natin. Siyempre po sa ating minamahal na Congressman, Kong Reynan Arrogancia, nagbibigay ng bubong sa ating simpahan. Sinabi na rin sa ating pong mga bukal, ito po yung binigyan nyo ng bagong mandato. Tama ng isang linggo lang. Si Bukal Meg, pakapo natin. Siyempre, si JJ, dati na. Yung isa po, si Alex, isa po yung pumalili sa Pangulo ng PCN. Alex Moral. Kapit-bahay nyo lang, dahil simulan na yun. Palakpakan po natin. Sa ating pong mahusay na ama ng bayan ng Natanawan, kay Mayor Orfanel, palakpakan po natin. At siyempre kasama ang ating mga konsihal, kay Doc Lisa. Nakinig ko kanina si Mayor, yung niya daw mga aso ikapunin. Madami daw ang tuta. Ay pag ang bata, dumadami, sino kakapunin?
nakakahiya. Tuturo. Ilan po bang anak ninyo? Ilan po anak ninyo? Ma'am, ang dami ng anak nito. Mayor, daming anak. Mayor, daming anak. Bakit daw yung aso pinapakapon mo? Ay yung tatay, ang marami anak. Putulin na natin yan. Joke lang. Sa inyo po lahat, ng sektor ng mga fisher folks, saka farmers, panguluhan, at dito, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga. Sa madaling po namin pagkakataon, magpasalamat po sa inyo dahil nakarang eleksyon, kami po binigyan ninyo ng maraming boto. Maraming salamat. At syempre kay Cap, pagkakama po natin si Kapitan, kay Cap Celso Lubos. Lubos ang pasasalamat, lubos ang ganda. At siyempre, wala tayong sasayang pagkakataon at oras sa July, ano ba ngayon? Isang linggo mahigit pa lamang po kami. June 30 kasi nasimula ulit ng pangalawang termino sa ibaunang termino. Pero hindi ko dahilan yan para hindi kami hindi bumaba sa inyo. Bumaba ko agad muli dito sa inyo, pangalawang linggo na. Medical mission, konsultasyon sa farmers, kaya po nabanggit ni Pangulo. Napakahalaga ko na naririnig namin mismo sa inyo kung ano yung mga problema sa sakahan. Diba? Dahil lagi tayo yung sektor na nahihirapan. Pero sabi sa akin ni Cap Celso, mga farmers daw dito ay maayos ang buhay. Balita ko. Tama ba? Hindi lahat. Hindi lahat. Mga magtatalong diyan. Pero ibig sabihin, nagpapakita ng ating mga farmers dito ay isa din masisipag. Diba? So, kaya naman gusto namin marinig paano ba kami makakatulong sa inyo. Narinig ko nung kanina yung inabutan ko, ano ba yung kailangan ng patubig, kailangan may source ng tubig nga naman. Meron naman. Meron. Pag meron, pwede natin pagtulungan yung solar water system. Yung ibang bayan kasi, meron yan. Okay, hindi naman papakaba pa. Ito naman po yung panahon na makikinig namin sa inyo. Ano pa ba yung pwede na may tulong? Sa amin pong hangay naman, sa inyong lingkod, kay Vice Lord, ano ginagawa ni Vice Lord ng mga bukal? Kami naman po ang nagbibigay ng ordinance o resolution. Halimbawa, bibigyan namin si Gov. O Gov, bibigyan po namin kayo ng kapangyarihan na pumasok sa isang kasunduan na magbigay ng ilang mga inputs. Katulad po nito, yung mga makinarya para po sa inyong samahan. Yun po, kaya maganda kung meron tayong partnership. Maganda yung ating samahan at ang lokal na pamahalaan. Sabihin po yan, para kay Gov, kay Vice, sa Bukal, kay Mayor, kay Vice, sa mga konsay po ninyo, kay Kapitan, gaya po nung nakikita po ninyo ngayon, nakakapagdala po kami ng tulong at lalong tigit kasama natin ang ating congressman. Di ba? So yung mga bagay na hindi naman mo sasaklawin ng pamahalaang panlalawigan, pwede naman po sa ating pong minamahal ng congressman. So, nagkakaroon po ng magandang relasyon, nakakatulong po kami. Hindi man wagaran, at least nakakautay-utay. Ano? Masaya po ba kayo ng ganong relasyon natin? Ayos po yun. Hindi tuloy ang bagay. Kahit basta ang bunod. Yun. Okay, bago ako magtapos sa araw na to, alam niyo na naman, may admission tayo doon. Di ba? Sa kabila lamang. Alam niyo po, pacheck up na po kayo. Kaya bibilisan, papacheck up tayo. Pagkakataon, dahil ako'y naniniwala, walang magsasaka kong supot. Ha? Meron din. Hindi mo makakala sa dalimutan. Hindi ka rating mo. Ha? Okay, hindi mo na kayo. Ganun daw kayo, pagkakataon mo, pag-check up minsan tayo, nalilimutan na natin sa sarili natin kalusugan. Check up mo na ang mata, di ba? O, paayos mo lang yung mga likod, nakakakit na yan, tayo yun po, kakatalim. Ito po tayo doon, libig naman ulat yan. Yan po ay obligasyon namin na alalayan ang inyong pong kalusugan at kalagadahin ng kalusugan. Salamat po, maraming salamat po muli sa inyo. Mabuhay po kayo. Maraming salamat sa lahat ng palagi ang pagbibigay ng pagkain sa hapagkainan ng pamilyang Quezonian. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po, Vice Governor Kurt Alcala. Yung mga matatanggap po nila natin ngayong mga equipment at saka po yung mga ilan pa mong ng mga fertilizer. Galing lang po ito sa pamahalaang panlalawigan. Yung susunod po na magsasalita, siya naman po yung nagiging tulay natin, nagiging katuwang po natin para mailapit yung mga submission programa galing po sa nasyonal na pamahalaan, particular sa Department of Agriculture. Kaya,
Pakinggan po natin ang ating mga ama ng ikatlong distrito, Congressman Reynan Arrogancia. Magandang umaga po. Magpapasalamat po tayo sa tulong ng ating gobernador sa binaba po niya ang suporta sa bayan po ng Katanawan bilang naman po ng ating distrito. Ito po ay malaking bagay para po sa ating lahat. Palakpakan natin si Governor Dr. Helen Tan. At kanina po, kakatapos ng magsalita, sabi po niya ay wala raw magsasaka. Ano po? Vice Governor daw ay meron. Ngayon po, ang ating Vice Governor Sir Alcala, palakpakan natin. Ang ating pong punong bayan na lagi po natin katuwang sa bayan ng Katanawan, Mayor Ramon Orpanel. Ang ating pong buong sangguniang bayan sa pamumuno po ng ating Vice Mayor Manuel Montano. Kasama po natin ngayon ang ating pong tatlong bukal mula pa po sa Tigan ng konsihal sa Malalawigan ng Quezon, Bukal Alex Morales, palakpakan natin. Ang ating pong muling inilagay na board member. Ngayon po ay kasama natin muli, Bukal J.D. Acevedo, at ang ating pong tinulungan ng nakaraang halalan, Bukal Meg Uy Isguera. Andito po siya, opisyal na makakatulong na po natin sa ating pong kabuuhan ng distrito. At syempre po, nagpapasalamat po tayo kay Kapitan Celso sa pag-host po ng ating pong programa sa araw na to. Sa lahat po ng mga tinista na narito po ngayon, sa lahat po ng mga nasa paligid sa Gulyang Barangay, ako po ay nagpapasalamat sa inyo sa araw na to. Kahapon po, may ginawa din po kami ganitong turnover. Yun naman po ay galing sa Department of Agriculture. Yun naman po sa bayan ng San Francisco. Kung makikita po natin, napakalaking bagay po na magkatuwang ang ating gobernador, magkatuwang ang congressman, magkatuwang ang mayor, para po yung ibinababa pong tulong sa bawat farmers, sa bawat mamamayan dito sa ating distrito, marami po ang nagsasama-sama para po maramdaman na mas nakararaming mamamayan ng Bondo Peninsula. Partikular dito po sa bayan ng Katanawan, kayo po ang isa sa nakatutok po sa pagsasaka dahil po maraming behero ng gulay na taga rito po sa bayan ng Katanawan. Tama po? Kaya po alam po namin yan, kami po ay nakatutok sa pangangailangan po ninyo. Uunti-untiin po natin at alam ko po na bukod po sa mga ganitong programa, malaking bagay din po sa inyo na ang inyong mga farm to market road ay mapasimento natin para hindi po kayo panirapan. At yun naman po ang ginagawa ko po na magkaroon ng pondo ang ating po mga daanan galing po sa kabukiran. Kaya po sa aming po partnership nila Governor, nila Mayor Mon, yung pong aming pag-uusap kung alin po yung mga barangay na dapat po isunod na masimento ang ating mga kalsada sa kabukiran. Huwag pong may ilit dahil po susunod po mga taon, ito po yung tuloy-tuloy ang ganito po programa natin lahat. Muli po, ang inyong congressman, nagpapasalamat po pala ako. Ako po yung tinulungan sa pangalawang pagkakataon. At ito naman po yung aming susundian na paglilingkod. Salamat po ng maraming. Maraming salamat po sa ating pong ama ng ikatlong distrito. Naghahatid ang po sa ating Arrogancia. Congressman Reynan Arrogancia, palakpakan po muli natin si Gong. Naniniwala po tayo na ang pagsuporta sa agrikultura ay pagsuporta rin po sa kabuhayan po ninyo. Kaya naman, ating pong pakinggan, mensahe, mula po sa naghahatid ng masigla na sensatong lalawigan ng Quezon. Palakpakan po natin ang pakinggan, Governor Dr. Helen Tan. Thank you. Maraming salamat. Sige po muna po kayo. Good morning. Gutom na kayo? Gutom na kayo sila. Lagi ako nag-aalala sa mga tao kung kumain na ba, makagutom na, kasi maalala nyo, inutom kayo, right? Pagbati po kay Kapitan Celso ng Tagbakan Ilaya, mga kagawad, syempre aking mga kaalakbay na nagsalita na Mayor Mon, si Tom Reynan, Vice Gov, ating mga bukal, Kogsihal, no? Of course, kay Doc Lisa, sa ating Provincial Agriculturist Office, nagpaliwanag na sila ng mga programa
ilan ang kaya namin na maibigay. Di kami makapagbigay ng sobrang madami dahil po lahat po ng bayan at saka mga organization, hinahati-hati po namin ng pondo ng Kapitolyo. Kaya, ito po yung nagagawa namin magbigay po sa inyo. First time niyo po bang i-receive galing sa amin? Ngayon lang? So, ngayon lang. Last time siguro, ibang group po yung nagbigay ako sa bayan, no? So, yun po yung problema natin. Sa dami po ng asosasyon, ng magsasaka. First, iba-iba pa. May nagpapalay, may nagugulay, merong nag-niniyog, no? Tapos may fisher folks tayo. So, hindi lang sa isang samahan, all in all. May iba pang kailangan, tama po ba? At yun lang yung nagkakahihapian namin ng maibigay sa inyo. Anyway, kami gusto namin magbigay lang ng mga technical assistance sa inyo at i-link kayo sa institutional market, no? Katulad sa ginagawa doon sa iba pang samahan. Ang kailangan lang yung commitment po ba ninyo, no? Kasi experience nila pagka nakakuha po ng buyer, lalo na yung magtutulay po. Pagka po may buyer, nilagubin po kayo ng presyo. Pag may dumaan na nag-increase ng 50 cents, ay nakalibos na doon sa sumpaan. Napapahiyak ang ginawa doon sa amin sa suplayan. Tama po ba? Wala pala, wala din po nawal. Yun yung isang challenge sa institutional market linkage, no? Yung pag-connect na sa inyo, at masiguro na maibibigay natin ang kailangan. Pero yun po ang kailangan ninyo. Kung may mass production, dito na kukuhain sa inyo ng buyer, no? I think na-mention ni Doc Lisa sa inyo yung naiwan ko na project, pero konti-konti kasi ang budget. But hopefully, next year, na-implementa namin yun, no? Gawa na, pero may mga kulang na utilities pa po, kuryente, tubig, at saka yung site development sa Lopez. Kasi sa Reno kayo nagkakalan, no? So, malayo. So, dagdag gasolina, dagdag niya sa gastos, bawas sa inyo pupunan, tama, at saka tubo. But, ipe-prepare lang namin kasi yung mga nakaswag po sa harapan ayaw umalis. So, although hindi po nila yung lupa, kaya lang you have to consider. So, sabi ko, bigyan na lang ng lupa doon sa likod at pag-construct na lang tutulungan namin ng pamilya namin para po sila ay doon sa likod. Kasi yun ay donation namin para sa ating mga pagsasaka doon. Para tutulungan po naman ang OPA at saka ng Municipal Agriculturist Office, yung organisasyon sa pagpapatakbo po noon. So basically, siguro po kayo, kung interested kayo at in time gusto nyo magdadala doon, gusto namin na buuin yan na isang samahan sa kabuuan ninyo na magkukumit na lahat ay magdadala. Kayo ay membro para yung kung inyong commitment, no? Na doon po kayo ang magtataguyod, no? Para po sa continuous operation ng trading post na yun, no? So almost done yung structure po. Yung utilities na lang po yung tsaka preparation po ng mga samahan. Gusto po namin kayong ihanda na kayo po ay handa na magtulungan para sa inyong kagalingan. Okay? So I think that's it. When it's ready, pag ready na po yun, yung isang commitment ko sa, especially yung mga magugulay po natin para sustainability, ay magbibigay ako doon sa isang mga samahan na pupunanin nila, itatanim nila, pambili po ng seeds, no? Provided, itatanim nyo, maganda ang bunga, angin, at dadalhin po ninyo doon. So, marirecover nyo yung puhunan, yun na yung inyo po patatakbuhin. Okay? Basta alagaan nyo yung puhunan ninyo na ibibigay ko sa inyo. Tama po? Okay. Sa magpapalay, ang sinabi ko po kay Doc Lisa, huwag na natin pakialaman yung mga nakakatanggap sa PhilMed. Kayo po ba yung nakakatanggap na sa PhilMed? Yung iba. Pero, meron po kasi na 2 hektarya. Tama, no? Hindi sila nakakasama dahil ang PhilMed, di po ba may requirement na ilang hectares?
50 ba o 500? 50, yan, 50 to 100. Unfortunately, meron ibang hindi nakakasali. No? Marami. Bakit kayo hindi magsama-sama para mag-qualify? Kailangan contiguous ba yun? Kailangan magkakatabi? So ngayon, ito yung na-realize namin. Dahil marami nang ibinibigay ang PhilMec, meron po ngayong extension na may program sila na magbibigay ulit sa inyo, sa mga PhilMec po. Okay? Sa mga RCEP beneficiaries. Okay? Alam ko ilang po sa Congress yung yes po. So, ngayon, huwag naman magtatampo yung beneficiary na ng RCEP. So, sabi ko na Doc Lisa, for next year, we'll start. Siyempre, hindi namin kayo kayang lahat. Diba? Sabay-sabay yan. But, sana makapagsimula kami sa ilan-ilan na mga maliliit ang kanilang sinasaka sa ibang barangay na hindi nag-qualify, yung intervention na maibibigay po namin, no? So, ano yung kaya nyo, makapagbigay kami ng fertilizer, then we'll give fertilizer, no? So, yun po yung ipoprogram po namin sa susunod na taon, okay? What else? Ano pa? I think that's it. Ano pa? Sa inyo, lahat ng problema na. May spike mo na dito. Minsan, hindi naman sa na kailangan makasampo ka para may shoot yung makakita sa insurance. And then, yung iba, pag binagyo ko, tapos yung iba po nga, pag binagyo, tapos pag binagyo po, minsan yung mga bagyo, katulad mo namin, dati nakaka 3,000 na bits ngayon, 700 lang po dahil nakaka-3,000. Okay, pero pa sa tayo sa kapag binagyo, wala na po yung mga magyo. Kasi, ito pong problema natin sa Pilipinas, lalo sa Quezon, no? Yung bagyo, hindi naman natin kayang pigilan. Diba? I wish I have that power. Patigilin ko. Kaya nga, ang mga binibigay natin, mga alternative program. Bakit? Kasi paulit-ulit nangyayari sa atin. So, nung tinanong ko sila, wala si Robert i-introduce po namin sa inyo yung paggagatas. Pag-produce po ng gatas. Okay? Yun po dairy. Dairy. Ginagawa po ito ng mga taga-second district. Okay? Second district lang ang ginagawa. Alam niyo po, napakalaki ng demand ng gatas globally. Ang gatas po natin sa ating Pilipinas yata, wala pang 2% ang ating napuproduce. Ibig sabihin po, lahat ng milk na binibili natin imported. Okay? Kaya po yung mga taga-second district namin nag-aalaga at nagkagatas, ay binigyan po namin sila ng mga village type na mga equipment, no? Yung baka nila na galing sa NDA, okay naman. Maraming challenge kasi nasubukan ko po yan. Hindi ako naging successful kasi hindi kami ready. Okay? So namatay po lahat ng baka. Kasi doon dumating unhealthy. Malnourished po ba? Okay? So, ngayon nagbago ako, natuto ako doon. Okay? So sabi ko po sa province, hopefully next year, kami makabili din. Bibili kami hindi galing sa NDA. Nang direkta po galing po sa Australia. Kasi bumili po ako, personal. Susubukan ko po ngayon yung baka na hindi galing sa NDA. So bumili po ako ng 50 piraso na galing Australia na baka. Okay? Buntis. So, ganun po ako pag may gusto kong gawin, kahit nag-fail ako
ngayon at hopefully makaproduce kami, makapanganak. Kasi babaeng anak lang naman ang kukuhain namin, di po ba? Siyempre, yung lalaking anak, pwedeng gawing meat. Tama, di ba? Fattener. Fattener. Gagawin namin fattener. So, i-start namin yun. So, di ba, ang niyog, no? Yun po ang isang nakita ko na maganda dahil wala na eh. Uminit, walang tubig, lahat na lang, ng problema. At least ito, hindi po nawawala, hindi bumabagsak ang presyo. Tama? Very stable po ang presyo because of the demand. Hindi po kayo mahihirapan sa pag-alaga, I think, tedious sa experience ko dahil ang pagkain ko ay may investment. Kanya nga po, sabi ko kay Provet, yung kanila partner, aaralin, ngayon po ako nag-aaral, magkano ang ginagastos. Halimbawa po, 3 lang inalagaan niya. Tama? Magkakatabi kayo o magkakabarangay, nakabuo kayo ng mga 20. Tama? Mga ganun na ginagawa sa Sariaya at sa doon po sa Central District, ganun ginagawa nila. Kanya-kanya po silang alaga. Pero may isa lang po silang village na sharing na equipment para kukuhain na po yun sa mga Starbucks. Yung Carmen's Best, yung ice cream po, galing po sa akin sa Kapitolyo. At ang laki ng demand. Sabi ko sa kanila, kaya niyo po ba mag-invest sa farmers? Tulungan natin kasi ang challenge sa farmer, kaya mong alagaan yung gasto sa pagkain. Kasi po, kinakain niya ay pwede mo makitanin mo. Itatanim nyo. O, dito experience ko. Yung palang pagkain itatanim, napier ang tawag. Yung barangay namin, doon sa Ginyangan, sinabi ko na doon sa mga kapitbahay, gusto nyo po magkatrabaho, magtanim po kayo ng napier, bibilhin ko. Wala nagtatanim. Meron ka. Tingnan mo, ayun ang isang naging problema po namin kung bakit hindi namin na-recover yung baka. So, and yeah, for silage, silage. Di, halimbawa po, kayo po pala nagtatagpakan. Rega, gusto niyo po mag-usap-usap kayo if you're interested. Pag-usapan nyo, kung kaya ninyo, may tataniman kayo ng corn, ng napier, magmamais, o hindi natin problema pa. Kaya lang, bibigyan kasi ito kung wala ka. Ngayon, syempre, para makapagtanim ka, bibigyan. Pero pwede tayo magpondo na ibibigay sa inyo, na itatanim po ninyo, na gagawin yung silage. Kaya din namin magbigay sa inyo ng equipment para po pang process ng pagkain. Pagka nagkain din po kami, bago yata pumasok ako. Pag naging successful na, tandaan yung aking pangakuha. Hindi kayo pwede sabay-sabay kasi bawal pumasok doon sa... Akin naman ay magsusuot sila kasi hindi ko kayo, magdadala kayo ng meron po ako doon sa bagong silang sa Ginyangan. Kaya pagka nagpapalakas pa silang lahat. Tsaka pagka nandun na yung aming meal, para ma-inspire kayo, baka pwede natin silang dalhin sa Sariaya para ma-observe. Diba? Yung Candelaria. Sabi yun, pwede? Pwede ba, Robin? Dok, kami. Dok, magbe-benchmark daw sila sa dairy. Liga rito, dali. At pang dagdag, tingin niyo kung ba't gusto ko mag-meal? Gusto ko yumaman sa gatas. Ay, Diyos na, hirap na hirap na sa buhay ko, nanay. Kung alam niyo lang. Ako'y nagkahanap ng mga anak buhay ko din po para makatulong sa pagkahanap mo lang po yun. Pwede tayo pag may interested. Kayo pong pangulo. Sa bawat barangay. Barangay approach na ako. Kasi diba AI-identify. Wala si Dr. Milka siya ang But anyway, si Doc Milka ang in charge doon. Pero ang gusto lang nila mag-observe. Diba? Diba, village type naman yung na ay sa second district. I-observe natin sila, i-field trip natin sila. Gusto nyo? Maniwala kayo sa akin.
magdudulot sa inyo ng ginahawak ng pamumuhay. Kasi stable po ang price ng milk. Opo. Okay? Mahirap simula. Okay? Kasi kailangan ng commitment ninyo. Pero ako, napo-frustrate din ako, ulanin at bahain ang ating gulay, palay. No? Ako nga po, nagkakakaw ako. Every time kung uulan, iniisip ko yung aking tanim na kakao. Kasi mag-harvest na ako, uulanin. Hindi ako nasuko. Oh. I think, kung ano gusto nyo gawin, gusto nyo mag-field trip tayo para makakita kayo ng iba na ginagawa ng iba. Ha? Okay, pagkagdag, hindi nyo iniiwan yung coconut. We'll try to, nagtanim natin po ako ng coconut eh. Kasi gusto ko po mag-coco sugar. Ang dami ko gusto gawin. No? Nagtanim po ako ng coconut dahil pangarap ko magkaroon po ng production ng coco sugar na kayang i-sustain ang supply. Kasi nagtayo po kami, funded ng PCA sa Alabat. Ang laki po ng pondo, less than mga 60 million. Noong una, maganda. Doon nga po ako nakuha ng mga coco sugar. Ano na kailangan balikan natin? Ilang years na po silang hindi tumatakbo. Tumigil na yung mga magsasak. Ano nga? Karet. Nagkakaret. Yung kinuha natin ang sak, di ba? Tawag nyo? Malapit na ako ng coco sugar. Kasi mga 5 taon na yun. Doon sa parang silang din. 5 taon na bubunga na siya. Para yung food source ng coco sugar. Diba? Talagang it will take time bago po makakakinabangan. Pinag-aaralan, farmer po talaga ako. Kung hindi ako governor, bukod sa pagiging doktor, sigurado ko, ang dami ko ng alaga na ano po ako, I love farming talaga. Obsession ko po yan. Na maging full-time farmer ako. In time. Okay? Sige. Huwag mo kalimutan ha, ma'am. Sabi mo kay Dr. Flomen, schedule batch by batch sila yung interested. So yung interested, magsabi sa pangulo ninyo at magpalista. Okay? Di ba, sasakay kayo sa sasakyan namin. Ano kayo, door-to-door. Okay? Pag-observe lang, makita nyo lang. Diba? Okay. Bakit kaya naman kayo ng idea? Yes. Okay, masisipag ang mga tao, mga farmer, na kulang lang sa opportunity. Okay? Okay. Mainit na. Hindi ka na, uwi na tayo. Okay. Sino po sa inyo naninigarilyo? Kala nyo. Halata si Atay. Sino pa? Tayo, ikaw, naka-grill. Naninigarilyo ka? Hindi. Manghuhula ako. Ikaw, naka-blue. Hindi rin. Kuya, very good. Okay, hindi ibig sabihin hindi ka very good. Okay. Sasabihin ko, pupunta po kayo sa mission at magpa-x-ray. Para lang makita ninyo kung anong kulay ng baga. Puti ba o itim? Hindi, pero hindi po ako nag-joke. Libre naman, walang masama kung magpa-laboratorio. Hindi lang siya, kayo lahat. Hindi nyo alam kayo diabetic, kayo pala high blood. Okay? Magandang umaga na po sa inyong lahat. Ay, tanghali na pala. Maraming salamat po sa aming minamahal na Uy, nakalimutan ko sabihin, si VG may share din sa inyo. Kasi nag-aalaga siya ng, manok na nangingitlog o sisiw. So, kukuha ka ng manok na 40, anong tawag doon? Layering, hatching, Growing. Oh, si VG po grower siya, okay? Ayan. Ako po nagpapalaki ng ibon.
Yan. 45 days po. Ayan naman, hindi na 45 days kayo, mga 32 days na lang. 32 days. Pero, Bawasi ang tita. Yung business po niya. Ilang milyon, alin po, makita? hindi yung sisi, yung manok mo, per... Ay, di, share ko na nga naman po. Ako Share. pinagsimula sa isang bahay, tapos nung kumikita na siya, patayo ng pangalawa. Nung kumikita ang pangatlo, kaya nasa pang-apat na. Ang aking pong volume ay nasa 100,000 may gitaw na mga ano. Pero pag eleksyon na, kinatanggalan ko ng mga picture yan, binibigyan natin sa mga leader yan. Tapos yung tuka, ginagawa kong pintas. Joke lang. Kasi si Mama. At saka pagka magpunta po kayo sa Lucena, sa Jollibee, sa Agora, sa may palengke ng Lucena sa Agora, yung Jollibee doon ay hindi kanya. Sa asawa niya. Ayan. Sige, yun lang. Maraming salamat po. Magandang tanghali. Maraming salamat po, Governor. Bago tayo picture ay tayo muna yung turn over na agri-inputs manawa sa Provincial Government of Quezon through the Office of the Provincial Agriculturist. Inaanyahan po natin sa unahan ang pamunuan na Katanawan Coconut Farmers Federation sa pamumuno po ni Pangulong Miguelita de la Peña. Lahat po ng mga miyembro ng Katanawan Coconut Farmers Federation, inaanyahan po natin sa unahan para po sa formal turnover na ating pong agri-inputs. Kayo po'y tatanggap ng 20 sako ng organic fertilizer. 20 sacks ng organic fertilizer. Para po sa ating home Coconut Farmers Federation ng Katanawan. Karamihan po dito, mga bago na lahat ito, kasi nung una, mga mabaho tayo doon sa bayan para magbahagi ng agri-inputs yan. Sige po, ababati po kayo doon para makasama ko kayo sa picture ng ating home Coconut Farmers Federation. Sige po, pasok po kayo. Nasa, okay po. Alright, susunod naman po ang vegetable, sipag, Katanawan, ang ating mga magugulay. Inanihan po natin ang pangunahan ni Pangulong sa isang Rosaria. Sipag, Katanawan. Ating mga vegetable farmers. Nanihan po kayo. Ang ating pong sipag, Katanawan, ang vegetable farmers po natin ay tatanggap ng isang set ng assorted vegetable seeds, isang set ng fertilizers, at isang set din po ng tools and equipment. Kasama na po dyan ang grass cutter, ito po ang ating knapsack sprayer, at saka po yung ating blue drum. Picture ka ba ka? Kasama ka ng picture? Hindi. Okay, smile po tayo. Bakit mas malaki na may mapapapunta sa inyo? Facility. Sige, congratulations sa Sipag, Katanawan. Picture lang po tayo. Pakita natin sa certificate. Okay? 1, 2, 3. Pwede po ba tayo mag-thumbs up? Thumbs up. Ako na, ako. 1, 2, 3. Isang A, isang A, isang A. 1, 2, 3. Hey! Alright, thank you. Maraming salamat po. Congratulations, Sipag, Katanawan, Bridge Performers. Ganun din sa ating Katanawan Coconut Farmers Federation. Congratulations po sa inyong lahat. At Sir JP, mag-picture po tayo lahat. Ano sa lahat? Saan? Dito na? Okay, sige. Picture lang na po tayo lahat. Kasama ko yung mga members. Sige po, dito po tayo lahat. Sa ating humupuan at inariyahan po natin ang ating mga lingkod bayan ko, Reynan, Bukal JJ, Vice Cop, Mayor Mon, mga masilas po natin, Mau, sama na po kayo, Mau. Dok Isa, Alex, pwede po kami sa mama, sige po, tapit-tapit po kayo, tayo po tayo lahat, sige po, tayo po tayo, tapit-tapit po kayo sa para kita po tayo lahat. Okay, tingin po tayo sa camera. And 1, 2, 3. Thumbs up naman po tayo. Ready? 1, 2, 3. At isang RA. A tayo dyan. R! A! Yun o. Congratulations po
po sa mga panagigan. Maraming salamat po sa ating pag-visit President Bukal Alex Morales. Nagpakinig po nila. Congratulations po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo. Habang po kayo sa medical mission sa Provet, maraming salamat din po. Maraming salamat po sa Provet. Thank you. Habang po kayo sa medical mission, naghapon po kami doon. Salamat po. Saan si Tantam? Hindi, dalawa kami. Dalawa kami. Dalawa kami. Yeah. Ilog, gusto ron nyo magpasalamin, pwede sa agro ngayon. Abot panggal, alas 5 yun. Ayun, sir, Mayor, hindi na kailangan yan. Galing sa pangulan mo kalooban. Hindi, sinigawan lamang kung tarong ako sa pangkayan. Eh, nandun ako, tinawagan na, hindi na ako nakapag-iis. Ayun ako, hinahingin ko lang. Hindi naman niya para papagay. Kaya ka na nga. Hindi mo sinama. Hindi ko alam eh. Ito, kala ko sipag lang ito. Yung kasama pala ang maglulu. Hindi binanggit. Hindi ko alam. Ngayon ako nang nalaman. Oo. Busy. Habang nga, Kagabi lang ako. Kagabi ko lang nalaman ito eh. Tapos alam ko, sipag lang. Kaya nagulat ako eh. Hindi kagabi natin humili na. Wala po kayo mamayaran. Kaya baka mo yung field trip. Maganda sasama ako. Abisama ko ha. Inano ko kayo doon talaga eh. Ano yung field trip natin? Oo, basta itawag niyo po para asikasuhin namin yun. Maganda yung ano ni Good na at least
iba naman yung kasi yun ang problema namin sa Magdulo. Pag binagdulo, Wala na. wala na. Katulad yung mga buwak pa lang di ba hindi naman natalo ng Magdulo? Maganda yung baka, yung sinasabi. Oo, yun nga ang problema. Ano lang po yun, basta tatapusin muna namin yung study namin dun sa mga baka ng Australia. Pero dapat, Bago namin pero dapat talaga, anong gusto nila namin, yung per barangay. Kasi iba, ilang barangay lang nabibigyan. Kaya, Sana naman. saka yung pag medyo mahina-hina sa... Yo, alam mo na. Eto, tulungan po natin. Pantay na Pwede, pagtingin. Dapat Pantay na pantay pagtingin. ito nakatuloy sabi, punta ka sa minsan bisita kasi simbahan namin. Oh? Makikita mo yung binigay mo. Nakapunta na yan doon, nung ano. Ay, kaya ko po napabigyan nga. Kasi Bigyan nga kulang. kami, oo. Kaya lang sabi ito, Kagaya wag ka lang. ng MSK dito, kulang pa daw. Oo, yun. Kaya wag lang na maigay. Okay na. Ayos ka kami namin. Ganito. Ilang bulan-bulan. Ano ka sa ano? Pero alata mo eh. May anong yung charot natin, career natin kay Congressman. Pero inano ko Pala, Sir Abner. tsaka yung ano, yung sasakyan kayo natin kay Oo. Governor. Ako sabi ni Kapisa, meron palang ano sasakyan. Kaysa, Oo. Sa meron tayong request, hindi lang nakapala. Oo. ano eh, Pala po ngayon sa akin, nahintay ko lang. kailangan meron, ang kulang natin yung taong mag-ano din sa taas. Nabunan pa din tayo sa puhunan. Paubusan ng paubusan po. Yun nga. Pero yung sakyan nga, baka mamaya maglaan pa tayo ng mga ano. Kapag ay pagkulang talaga ang puhunan, talagang gayon, paubusan pa. Picture pala kami. Dami ko ng picture dyan. Sawa na ako sa picture. Kay Sir Meg, kaya ito ang dami ko yan. Naglalaman kami ni Sid. Pag-visa po kasi wala na kami pinipiling oras. Sige po, pero mga posible po. Kasi ano, chinat mo si Daisy. Kaya ko doon alam mo naman dito. Hindi ko lang masabi natin nililito sa mag-visa. Parang nagasari mo yung marami Paano mo nalaman? Ngayon lang umaga. Sino nagsabi? Sa GC lang sinabi na kailangan para ng kuwan. Kailangan 5 tao pa. Kulang nga. Oo, kasi 30 kada tama. Pero kung nasa naabot mo ka ibibigay. Kaya ano? Sa Jima. Yan, ito niya, yung dito. Yan lang? Oo, yan lang. Mga ano daw yun, yung mga pinaganoan ng mo, yung ano, belt kasi. Yan, ito dito. Yan, tubig. Yung tubig mo. Saka yung may ating asawa. Ay, tubig. Kulang pa ako ng isa. Sa tubig. Ayun, ang ganso pa. Bakit ah? May isa pa akong kasama eh. Meron na, meron na. Meron na. Tara, paano tayo? Salamin. Eh, di, ano yan doon? Dadalhin yan doon sa, ano kasi, pag-uusapan kaya. Ay, sabi nga nga ibibigay. Hindi bibigay per person? Hindi. Sabi natin ko na. Ay, Nagdala lang na pamasahe. Eh, wait lang. Sa amin, pagkali, ano yan eh. Pag mimitingan tayo, dadalhin yan doon. Sa DA eh. Wala pa sa list. Ngayon na ba didistribute ng abono? Ayan kasi yung may mga nakalista na yan. Yung para sa huli na pina-additional ay nasa Lucena. Kailan ako nagdala ng sasakyan, sabi mo? Hindi, kanina wala. Kaya isa-isa kong sinamahan, sinama Oo, pero meron. Huwag ka mag-alala, meron. Inano, pero hindi makukuha ngayon yung sa kanilang lima. Lima yung kasama. May nakalista na kaya. At ang nangyari kasi niyan ay San Roque Cluster ang nangyari. At ang akala naman ay di doon ipapamigil sa San Roque. Di San Roque Cluster ang nangyari diyan. Kaya San Roque ang makakakuha doon ay ilang barangay. Tapos yung huling hindi makakakuha ay yung manggagaling Lucena. Ang papaghati-hatian na lang ninyo ang pasahe. At di kakausapin natin si Ate Andan kung magkano ang Hindi, pamasahe. ibig ko sabihin, nandito na may kabit. Sa yung limang kasama ko, sabi mo isama ko yung lima, ay pwede naman silang mabigyan. Ay wala pa ho.
Ari, may nakapangalan ko kaya si Sir dyan eh, yung lima kayong Akala ko rin, makakakuha na kayo. Kaya pwede naman, eh meron ako din para sa kapatid ko, pwedeng ibigay ko sa'yo, kaso isang sako yun. Sabi ko naman Sa sunod na lang kayo. Sabi ko naman sa kanila, lima daw. So basta yung kinsing huli na Sa amin, nasa, 10. oo, nasa Dalawa kami, oo, ano. nasa Lusay na yon. Kumain ka na ba ka? Kumain ka na? Kumain na. Ay! Tara na. Tara sa sakyan. Uy, hindi ka dyan. Parin eh. Tara na. Dito tayo kumain sa sakyan. Kailangan pala pag isasama may tali. Vice. Ito. Si Vice Gub. Kalkala yun. Dito na tayo kumain. Hindi. Abono.